We live in a very challenging modern world na tayo ay nire-require makisabay sa isang fast-paced, hectic, and stressful lifestyle. Just imagine, in a typical day, how many hours do you spend working? How many hours do you spend sa traffic, reading, posting, kahit na sa social media? How many hours do you spend stressed in life? And compare that with the number of hours that you spend doing things in life of real value. Magandang tanong yan, Bishop, which actually reminds me of this poem that I came across with, The Paradox of Our Times. It says here, we have bigger houses but small families, more convenience but less time, more degrees but less sense, more knowledge but less judgment, more medicines but less wellness. And we have multiplied our possessions but have reduced our value. We have learned to make a living but not a life. We are spending so much time in things that at the end of our lives will be considered trivial. Which is why we really have to make good of our resources that God has given to us, such as talents, time, strength, and so forth. And I like what you said, Reza, the more medicines but less wellness. Sometimes, with the kind of stressful life that we live, nagsasuffer ang ating kalusugan. Kaya sa ating What's Brewing segment, pag-uusapan natin ang topic ng wellness with an institution in the field of medicine, si Dr. Chris Enriquez at yung kanyang misis na si Dr. Linda. Both are strong proponents of good health and long life. And you also mentioned that one of our God-given resources is our very precious time. Kahit na gaano ka busy, pare-pareho tayong pinagkalooban ng 24 oras. At napakahalagang mabigyang atensyon kung paano natin gamitin ang ating oras. Masasabi ba nating tayo ay mabuting stewards ng precious resource na ito? Remember, a time taken from us can never be taken back. Kaya't abangan nyo ang pastor ng Lighthouse Bible Baptist Church, Cainta Mission, si Pastor Bong Escala, to give us tips on how to properly and efficiently manage our time. Lahat po nang yan sa ating Espresso Self. Yung isang kaibigan ko, sabi sa akin dati, bakit siya meron siyang 25 hours lagi, araw-araw. Guda po yun. Oo. And going back to our health concerns, nako, guilty ang madami sa atin dito sa pag-uusapan ng ating Doc Talks. Ang fast food at mga instant food na sinasabi nilang necessity na dahil sa pagiging fast-paced ng ating mga schedule. Ano nga ba ang nadudulot niyan sa ating kalusugan? At paano natin mai-improve ang ating eating habits? Muling makakasama natin si Daislyn at Erica at ang ating resident nutritionist na si Antoinette Hernandez. Wow, excited na po ako sa ating very interesting na isang oras ng usapan ngayong araw. Kaya't manatili po kayo nakatutok sa ating Lighthouse Cafe. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. Unang tanong sa ating mga manonood. Maituturing mo ba ang iyong sarili na malusog o healthy? Kung bibigyan mo ng grado ang kondisyon ng iyong kalusugan ngayon, masasabi mo bang ikaw ay nasa 100%? Ako? Saka na natin pag-usapan yan. Wellness is defined as the state or condition of being in good physical and mental health. And keeping ourselves well and in good health at any age is a constant challenge. Based on research results from Euromonitor International, the health and wellness market in the Philippines continues its positive development. At ito ay dahil sa tumataas din ang pagiging health conscious nating mga Pinoy. This healthy lifestyle trend is also being supported by aggressive education campaigns by the Department of Health. Oh, ako man ay gumagawa rin ng mga hakbang para maging healthy. Tulad ng paglalakad ng 10,000 steps every day. Meron akong Fitbit. Yan, advertisement. At kasabay ng pagtaas ng healthy lifestyle trend ay ang mga makabagong mga health and wellness products na patuloy na sumusulpot sa nagiging sikat sa ating merkado. Isa sa mga yan ay ang mga, of course, food supplements. Ang food supplements are also known as dietary supplements, help provide the nutrients that we lack from our regular diet. Subalit, dahil ito ay supplement, syempre hindi ito intensyon na palitan ng ating regular meals. And of course, if we are sick, these are also not intended to give healing. Kaya nga malinaw na nakasaad ang no therapeutic claims. Pag-uusapan natin na maliwanag mamaya yan. Ang isa pang interesting wellness trend is
naturopathy. Naturopathy. No? An alternative medicine based on the theory that diseases can be successfully treated or prevented without the use of drugs by using techniques such as control of diet, exercise, massage, and the sort. Kaya very interesting ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Reza, dahil ang ating special guest in today's What's Brewing is a certified specialist in health and wellness. And in fact, napakarami niyo pong specializations in the medical field, Bishop. Our guest is recognized as the only medical doctor in the world who trained and specialized in 4 different medical specialties. So yan ay pulmonary medicine, cardiology, radiology, and internal medicine. He is also the co-founder and medical director of Rafa Health Institute in Florida, USA. But his medical practice integrates regular traditional medicine, anti-aging, longevity, preventive lifestyle medicine, and as a Christian, hindi mawawala ang biblical approach. So, welcome to Lighthouse Cafe, Dr. Chris and Dr. Linda. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. And thank you ho for having us. Oy, nagagalak kami na kami pinaunlakan po ninyo. Kailangan itong subject na to sa ating mga nanonood. Importante ho. Opo. And kayo ay merong 4 na field ng specialization. Meron 4. Yun ang pinag-train ko. Pero actually, na-add ko na ho dyan yung anti-aging at saka biblical medicine. Kaya medyo 6 na ngayon. I see. Pero kahit nung 4 pa, na-recognize ako ng American Medical Association na ako lang sa buong mundo ang mayroong 4 na medical specialties. That is correct. I praise God for His grace in your life. No? Amen. Amen. Dr. Linda, kayo naman po nasa field ng... Nag-specialize ako sa Amerika sa radiology. Yes. Naging director ako ng radiology department ng isang hospital, and before naging director ako, assistant chief director naman ako ng 3 other hospitals. And after that, because of what happened to Dr. Chris, Yes. we actually shifted from conventional medical practice to Yes. alternative practice. Dahil napansin namin na the patients actually get better faster, number 1, without using pharmaceutical drugs, kung talagang hindi kailangan, although merong time na talagang kailangan ng Take mga note, drugs. Kung Oo. hindi kailangan, wag. Kung hindi kailangan, huwag. Oo. Oo. Yeah. As a matter of fact, merong 7 steps to health na pag-uusapan natin. Ano? Ang isa doon ay avoid drugs unless it's absolutely necessary. So hindi po pala first resort ang drugs. Yung mga medical drugs na binibigay, ganun po ba yun? Well, kung kailangan. Marami pong doktor na hindi kikita sa gamot niyan. Ay, naku! Masama yung sinasabi Paano po pag ko. mga maintenance medicines? Yung ganun? Pagka nagme-maintenance na at kailangan, you have to do that. Hindi mo naman sa iiwanan. Ano? Pero kung meron kang program to maintain your health at saka yung wellness, ay kadalasan yung mga drugs na kinukuha mo for maintenance ay pwedeng unti-unti na alisin sa yung program. So, Dr. Chris, ano po ang karaniwang sakit na ina-address ninyo? Ako, dahil ako'y cardiologist, ang mga number 1 ng problema ang nagpupunta sa amin, yung mga heart disease. Ano pa? Ang number 1 cause of death sa Philippines po ay heart disease. Ang number 2 is kanyang stroke, tapos may cancer na, kasunod na dyan. Kaya na-attract namin yung mga heart diseases patient, mainly because I'm a cardiologist. Pero ang aming ginagawa, generally speaking, is to teach people how to stay healthy Yes. at saka to live long. Ang definition ko ng good health ay yung you are able to do whatever however old you are, whatever you did when you were 25. I think na-mention ko kanina na ang Philippines is the diabetes capital of Asia. Wow. We have more diabetic in Teka, Doc. Diabetic po. Diabetic po. Pero anyway, go on. Pero matutulungan natin kayo. Okay? We have more diabetic in the Philippines per capita than any other country in Asia. Now, it is because of our lifestyle. Lifestyle. Ha? Lifestyle. Oo. Marami nagsasabi, genetic daw yan, pero I think it's environmental. I think it's our lifestyle most of the time. Kaya we need to discipline ourselves. This is what we try to do sa mga pasyente namin. We try to train them and educate them kung ano dapat mabuting kainin.
Kagaya ho ng diabetes, na-mention nyo na diabetic kayo. Pwede natin i-control lang inyong blood sugar just by diet and exercise. Tuturuan namin kayo ano bang kakainin nyo muna at sa kailan ba kayo dapat mag-exercise. Meron naman kaming formula para ganun. Kagaya sa umaga, sa breakfast, kailangan na kainin nyo protein muna bago kayo kumain ng anything. Ano ang protein? Eggs. And usually we tell you to eat 4 or 5 eggs sa breakfast. Teka, di ba cholesterol yan? Naman. Hindi ko kami takot sa cholesterol kasi ang cholesterol po hindi nakakamatay. Ang cholesterol po hindi nagkukos ng heart attack. Yun ang sinasabi sa atin madalas. Nasa TV pa, nasa mga kung saan sa mga advertisement. Pero ang cholesterol po kailangan natin. In fact, kung wala tayong cholesterol, it's incompatible with life pagka wala tayong cholesterol. Ito yung article niyo. Ito ho ay aking So, sinulat myth pala ang cholesterol. Tinan niyo po ito. It's Yan, an no? invention. Cholesterol is a myth by Dr. Chris Enriquez. Oo. Kung tutuusin po, yung mga heart attack, hindi dahil sa cholesterol, dahil sa inflammation sa intima o your inner lining ng blood vessel. Ang cholesterol nagpupunta doon to heal. Hindi ho siya nagkukos ng problema, hinihil niya. Yung lining ng blood vessel, may kinalaman ang sugar sa blood. Yes, kasi ang sugar sa blood, nag-injure ng intima ng blood vessel, ng lining ng blood vessel. Pagka nagkaroon ng injury, magkakaroon ng inflammation. Pag nagkaroon ng inflammation, pupunta na yung cholesterol para gamutin. Hindi para pasamain, para gamutin. Halimbawa, nakat nyo yung kamay. Hindi ho maghihil yan kung walang cholesterol. Kailangan pumunta ang cholesterol dyan. Isa sa mga cells na pupunta dyan ay cholesterol. If there's no cholesterol, there's no healing. Kaya nagpupunta ang... Pagkatanong kaya, totoo ba may cholesterol doon sa ugat? Yes. Nandoon yun dahil it's trying to heal the problem. Kaya knowing that, hindi dapat natin i-concentrate yung ating treatment sa cholesterol, kundi yung nagkukos ng inflammation ng ating gamutin. And you're saying 4 to 5 pieces ng eggs? Anong klaseng luto? Soft-boiled ho ang pinakamaganda. Soft-boiled. Soft-boiled. Pero pwede rin kayong mag-omelette kung gusto nyo para dagdagan nyo ng tomato at saka ng mga ano mantika naman ang gagamitin doon? Olive oil po. Olive oil. Extra virgin olive oil. Hindi yung paulit-ulit na mantika. Hindi yung... Mga fishball, gano'n. Hindi yung... Meat. Ano na namang meat? Except pork po, kahit na ano meat. Turkey, lamb, beef, na mga lean beef. Lean beef. Bakit po except pork, Doc? Ang pork kasi maraming mga parasites, maraming mga toxins. Ang pork is a scavenger, yung pigs are scavengers. Kinakain nila madudumi. Ang karamihan nakakain niya ng mga kagaya ng mercury, which is the same thing with shrimps. Kaya sa Old Testament nga, pinagbawal yan eh. That mostly, hindi in-explain ng God kung bakit, pero medically speaking, because of heavy metals at toxins. And when you have a lot of mercury sa body mo, memory mo na-affect. Kaya, kaya yun ang tinuturo namin. Kaya sa diabetes, pag kumain na kayo ng tama, wala na kayong kanin, wala na kayong pandesal, wala na kayong puto, wala na kayong pasit malabon. Palabok, pizza, yun. Wala na pizza. Ang exercise naman, after each meal, pag kumain na kayo ngayon ng inyong egg, mga 20-25 minutes later, you walk around naman for 20 minutes. The reason for that, para ma-use up ng mga cells natin, yung blood sugar na nasa blood nyo. Pagka ginawa ho nyo yan, at sinunod namin ninyo yung aming i-advise sa inyo, marireverse natin ang diabetes. Hindi lang control, I'm not talking about control. I'm talking about reversing diabetes. What about supplements? Ang sabi sa akin, meron daw mga supplements. Lalo yung mga networking. I mean, I can cite some brands, pero wag na lang, no? Wag na lang. Minsan nga, ang sabi pa, yun daw talaga ang makakagaling. Ang mga supplement po, biro tayong law dito sa Philippines, even sa Amerika, na hindi tayo pwedeng mag-claim ng mga health benefit, ng therapeutic claims sa mga supplements. Pero, having said that, there are supplements na magaling sa diabetes. Kung pinag-uusapan natin diabetes, kagaya ng ampalaya. Basta maganda ampalaya. Banaba.
marami pa ako dito sa atin. Dok, paano po yung mga organic? Kasi ngayon po, di ba, yung mga trend ngayon, Yan, yung mga organic yung na mga yan. farm-to-table method, mga ganun. Ano po masasabi niyo doon? Well, marami kang masasabi kasi ang organic is actually what we advise our patients to eat. Kahit na anong klaseng organic, yung mga meat na dapat organic, mga vegetable na dapat organic. Ang problema natin, yung organic industry ay hindi regulated ng government. Hindi define kung ano yung organic. Kayo naman, Doc Linda, ang pinaka-focus nyo, cancer. Yeah, meron kaming office sa BGC, Yes. na ang karamihan ng pasyente namin ay cancer. That's really what we concentrate on. Meron din kaming mga methods na ginagawa naman sa mga taong masasakit ang mga joints, mga knees, hips, okay? Parang ano yan? Parang masakit ang arthritis likod. yan, mga uric acid. Exactly, arthritis. Dahil meron kaming ginagawang gamot na tinatawag na Prolozone, okay? Na ito ay ini-injection namin sa joint using ozone. Ay ang ozone ay napaka-powerful na gas na nagtatanggal ng pain, nagre-repair ng mga cartilage na napupudpud na. So ano po ang pinaka-advantage ng alternative medicine po to, no? 'Di ba? Over yung common na ginagamit na yung natural, mga medicine po na ginagamit sa ospital, mga ganun. Ano po yung pinaka-advantage? Speaking of cancer, lahat kasi tayo, meron tayong cancer cell sa ating katawan, lahat ng human beings, okay? And ito yung nangyayari dahil sa formation ng mga tinatawag na free radicals as a result of, sinabi ni Dr. Chris, yung inflammation, okay? And this comes from, yung mga free radicals come from polluted air na ating binibreathe. Habang na-industrialize ng isang country, which we are becoming more industrialized, maraming toxins ngayon at saka heavy metal sa ating air, okay? Nabi-breathe natin yon, nagpuproduce ng mga free radicals sa katawan natin. Kinakain nating mga gulay at saka frutas na na-spray ng pesticides, that's very dangerous, that produce a lot of free radicals sa ating katawan. Tapos yung iniinom nating tubig na merong chlorine, okay, at saka fluoride, ay nagpuproduce ng maraming free radicals yun. Tapos yung mga meat na kinakain natin, mga karne, okay? Na kahit isda for that matter, na tawag dito, yung nire-raise nila sa farm, na binibigyan ng mga feeds, and most of the time, almost 100%, yung feeds na yun contain antibiotics at saka mga growth hormones. Ay very dangerous ito kasi nagpuproduce ng free radicals. Free radicals cause inflammation, okay? Tapos pagka yung free radicals na yun, yung tinamaan na yung gitna ng mga cells ng katawan natin, it produces cancer. Kaya lahat tayo, meron tayong cancer cells sa ating katawan, okay? And then, tawag dito, pagka ang ating immune system ay malakas, nakakain lahat yun. Kaya hindi lahat ng tayo nagde-develop ng bukol na cancerous, okay? Pero pagka ang immune system natin ay bumagsak, and almost 98% of the time, bumabagsak ito because of stress, ay hindi na nakakain lahat ng cancer cells ngayon, tapos yung mga natitirang hindi nakakain ng ating immune system, yun ang lumalaki, nagdi-divide, until magkaroon ng bukol, okay? Pag may bukol na, tapos binayopsi ng doktor, tapos cancerous, ay sa conventional medical treatment, Ressa, Chemotherapy. ay chemotherapy, tatlong klase, chemotherapy, radiation, o kaya surgery, or combination, or all of them, okay? Depende kung anong klaseng cancer meron ng pasyente. Ay yun na yung ginagawa ng mga gamot na yon, ay tinatanggal nila yung bunga, yung bukol, okay? Pero yung whole na puno, which is the cancer process na nasa katawan, ay habang buhay yung ugat, kahit tanggalin mo yung bunga, okay, ay it's just a matter of time. Meron na akong mga nalalamang cases, Doc Linda, na akala nila lumiit yung bukol. Yung pala lang may sasasay sa taas. Ay, gano'n kasi, yun ang importante kasi, hindi lang yung bunga ang ating nagpa-pay attention tayo, okay? What chemotherapy actually does is, chemotherapy is actually a poison. Namamatay ang cancer cells dahil nalalason. Pero ang masamang effect, yung ating immune system, which is what we have to eat cancer cells sa ating katawan, ay bumabagsak naman. Kaya yun, so if you're doing that, tapos bumabagsak ang immune system mo, kaya nga may lumabas na bukol, bumagsak ang immune system, okay? Tapos with chemo, babagsak pa siya. Kaya something needs to be done with your immune system all the time. What we do sa amin, sa Healthy Life Center, nasa Fort, ay yung ugat ng cancer process sa katawan natin ang aming pinapatay.
So we make sure na yung ugat na yun ay namatay, dahil pag namatay na lahat yung ugat, okay, the whole tree with all the other fruits kung meron pa ay mamamatay na. It will fall with all. So the best thing is, wag mo nang antayin magkasakit ka. Totoo. Oo. Tama naman yun. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Exactly. Wow. Kaya talagang wellness ang pinopromote ng Rafa Health at saka ng Healthy Life. Dahil mas maganda talagang mas stop mo bago dumating. Kumbaga, because it's easier na ma-prevent mo kaysa pag nandito na gagamutin na lang kung ano-ano. Kaya napaka-importante noon. Pero part mo ng aming treatment, especially sa kanila, sa Healthy Life, is spiritual. Okay. Yeah. We tell them, we describe to them. In fact, sa Rafa Health, pagka pumunta kayo ron, meron kayong problema, sasabihin ko sa kanila, if you are here thinking that I can heal you, I said, I can't. I don't know how to heal. But I know who the healer is. Si Jehovah Rafa. Yes. Pero this is what the Bible, we might not say the Bible, but this is some mga teachings na pwede niyong gayahin. Sabihin, kahit lay hands ka ng lay hands, pag hindi tama ang buhay mo, wala yun. Totoo yun. Kaya sa kanila, ni-explain nila yung triune being. Yes. And then they have this positive positive response, positive belief, yung faith na stimulate yung faith nila. Kaya gumagaling sila. Kasi napaka-importante that we should remember as believers naman, alam natin, as a man thinketh in his heart, so is he. Okay? Correct. Kaya yung ating triune being, which Dr. Chris mentioned, na tayo ay hindi lang itong katawan. Everybody thinks na ito ba si Reza, ito ba si Dr. Linda, etc. Okay? Hindi kasi tayo, ito lang yung ating body. This is just 1/3 of who we are. Because another third of us is our soul, which is our mind and our emotion and our will. Okay? And the other third of us is our spirit. Kaya we have to make sure na naiintindihan natin, because if we don't know what those parts of us are, okay, ay mahirap tayong mag-walk in victory. Ang sinabi ni Apostle Paul, that your spirit, soul, and body be preserved blameless until the coming of the Lord. Exactly. So, yun ang importante. Dahil yung positive thinking, Bishop, hindi positive thinking, kundi actually positive according to what the Word of God says, okay, ay pagka ganun ang na-change ka, nagkaroon ng renewing of the mind tayo, which is Romans 12, sinabi nga, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, okay? So that you may prove. Kasama na sa renewing of your mind, yung masarap yung ganito matamis. Totoo yun, no? You got on talaga. Ay, kasi yung ating katawan ay sumusunod kung anong nasa isipan natin. So, we tell our patients, for example, wag nyo nang tingnan. So, paano po yun? Sa mga gusto magkaroon ng healthy lifestyle, meron po ba kayo mga programa na pwede naming i-visit? May website po ba kayo na pwede meron kami website. Yung amin, rapahealth.ph. Yun namang sa cancer is thehealthylife.ph. Sinulat ko itong libro, bestseller to sa Amerika. Pagdating namin dito, magtatayo kami ng cancer clinic, itong ginamit naming word na pangalan. Tapos ito rin ang pangalan ng aming TV program. Do you provide seminars sa mga, for example, churches? Yes. We want to teach yung especially mga believers, para naman maging healthy tayo. It's so hard to witness to people, to healthy people if you're sick. If you're sick, Ang pagbabagong nila lang, hindi lang pagbabago ng itsura mo. Pagbabago ng lahat ng konsepto sa iyo. Well, alam niyo, maraming salamat, Dr. Chris. Salamat po. Parang napakaikli ng oras natin. Marami tayong pwede pag-usapan. Magkakaroon sila ng show soon. Yes. Sa GCTV. They will have a show sa GCTV. You look forward to that. Maraming salamat po. God bless you. And hindi ito ang huling pag-uusap natin sa programang ito. Thank you. Thank you all so much. At sana naging malaking pagpapala po sa inyo ang ating interview kay Dr. Chris at Dr. Linda Enriquez. At ngayon naman, tunghayan naman natin sila Gabby at Rona sa kanilang Espresso Self. Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayang may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Yan, tingnan mo, Rona, ngayon pa lang,
loaded na yung month ko. Kakasimula pa lang. May mga meetings, may mga travel, meron din ministry sa church, pero hindi man ako nagrereklamo. Siyempre, may time din with the family. Of course. And of course, itong mga recording natin, ng pagandang show, Lighthouse Cafe. Oo nga, mukhang busy nga talaga yung schedule mo for the month of November. Alam mo, ako rin ganyan eh. Bukod sa birth month ko, loaded din talaga ako ng mga out-of-town trips, tsaka ng mga reports na kailangan kong isubmit sa trabaho, plus of course, the ministry and family. Pero alam mo ako, ang ginagamit ko naman, kasi mukhang ikaw parang yung calendar na normal yung ginagamit mo, phone talaga yung ginagamit ko kasi I find it more convenient kasi anytime I bring it with me, diba? Pero ayun nga, napaka-challenging na talaga ng time management nowadays. Exactly, Rona. Ewan ko parang every year, parang pahektik ng pahektik. Yes, bumibilis ka nga sa mga gawain mo because of the technology, pero parang parami siya ng parami. You know, some point, parang na-challenge na talaga na paano ba mag-prioritize. Oo, mahirap talaga yung time management na yan, especially for us kasi ang dami nga nating mga involvements, especially sa church. Pero alam mo, tamang-tama, itong guest natin, feeling ko makakatulong talaga siya. Because today, we've invited the pastor of our Lighthouse Cainta mission to talk about proper time management. Yan. So welcome po to Lighthouse Cafe, Pastor Bong. Magandang araw sa inyo, Gabi, Rona. Welcome to Lighthouse Cafe po, Pastor Bong. Siyempre, alam natin, Gabi, na isa sa mga pinaka-faithful na mission pastor sa Lighthouse, si Pastor Bong. Pero for the benefit of our televiewers, siguro po, i-share nyo naman sa amin, ano po ba yung mga katungkulan or mga tasks and roles na inyo pong ginagampanan? Well, Rona, merong ako kino-consider na tatlong major roles or task na meron ako. First, of course, ang pagiging pastor ko ng Lighthouse Cainta. At I consider that as one of the hardest part or task ng aking ministry. Ito ay galing sa Panginoon at ito ay binigay sa pamamagitan ng ating pastor. Ang pangalawa naman, yung pagiging missions director ko. Okay. Sapagkat ito ay hindi lang dito sa Tatalon o kaya sa Cainta, ang scope nito ay ang mga lighthouse works sa buong Pilipinas at ganoon din naman sa mga works natin sa ibang bansa. Okay. So marami yun. Yeah. Ang isa pang bagay, yung pagiging on-call ko. On-call. Kay Pastor R.A. Ayun. Yeah. Yun isa din yun sa pinakamabigat talaga. Yun actually natin pinakabigat. Pag tinawag niya ako, dapat nandoon ako. Kung anong pinagawa niya, gagawin ko. Kung saan gusto ko maging involved, magiging involved ako. So, yung doon pa lang, ubos na yung oras mo minsan. So, Hindi ka naman nagrereklamo yan, Pastor Bong. malapit na. So, tama-tama pala yung resource speaker natin ngayon, Oo. Rona, dahil talagang punong-puno yung araw pa lang yan. Speaking of araw, Pastor Bong, how would you describe your typical day? Ayan. During the night, ay na-train kami ni Pastor R.A. din. Nung worker pa kami dito sa Tatalon na isulat namin yung mga gusto naming gawin. For the next coming day. For the Yeah. coming Okay, day. okay. So, usually, yun, sa gabi, nililista ko na yan. At kinabukasan, usually nag-start ako ng heavy kasi ako sa pag-aaral. So, unang-una yun, nagko-consume ako ng maraming oras sa pag-aaral. Of the Word of God. Yes, of course. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagbabrowse ako ng mga libro, pinapakinggan ko yung mga preaching ni Pastor R.A. Tapos, I get to meet with our workers sa church. Morning pa lang, we're talking On a just- daily basis yan. On a daily basis, morning pa lang yan. Kasi almost every day ay nagbi-meeting kami just to give me an update kung ano yung ginagawa din nila, mga gusto nilang ma-accomplish within the day. And then, ganun din naman ay mga deadlines. Umupo ako, tinitingnan ko yung calendar ko. Kasi maraming deadlines na binibigay ang ating pastor. Magawa kami ng mga modules ng iba't ibang ministries. Okay. At sa gabi naman, pag walang service, parang ganito, ay kami nag-meeting parate. Monday, Wednesday, Friday, parating may meeting yan sa Lighthouse Cainta. Well, sa mga list ko rin, a typical day, hindi ko kinakalimutan yung makipag-usap sa aking pamilya. Of course. Minsan, pagdating ng hapon, 2 hours, 1 hour, dadaling ko sila, mag-fishball kami. Ayan, Ayan, exciting maglulugaw yan. kami. Oo.
parang intentional lahat ng ginagawa ko. Yun yung mga typical activities ko within the day. Iba pa doon yung mga patawag ni Pastor. Ayun. Kapag may, Pag pinatawag yun niya yung ako, mga pag gusto ano, niya ako Parang kasama. kanina niya non-negotiables din yun. Parang Talagang- sinisingit sa dulo Hindi, parating ano yan, parating nandyan yan. Kasama na yan. Kahit anong oras. At kung saan niya ako gustong dalhin. Kitang-kita naman natin kung gaano talaga ka-tight yung schedule ni Sobra. Pastor Bong with the ministry and of course with his family. Siguro bago tayo magtanong about the next question, i-share niyo po sa amin, i-describe your family. Ilan po bang mga anak meron sila? Ilan taon na? Para makita natin yung dynamics po. May isa akong asawa. Hindi. Tatlong anak. Isang 16 years old, isang 15, at teens. isang 2 years old. Ganda, Ayan. ganda ng family planning. Baka pwede natin siya imbitahan sa ibang topic next Oo, time. next time is isama natin yan Ganda, sa di ba? schedule natin. Ayun, so syempre iba-iba yung needs ng mga anak dahil iba-iba yung ages, di ba? Tapos yun nga, meron pang ministry. Siguro humihingan natin ng practical tips si Pastor Bong kung paano po ba dapat minamanage ang oras, especially for, people like Gabby and I, na we have families, we have, day jobs, and then the ministry as well. Oo. Ako kasi wala kaming katulong. Kami lang dalawa ng wife ko ang talagang nagmamanage ng buong bahay namin. So, ang unang-una, personally, ginagawa ko ay appropriation of time. Appropriation of time. Na-appropriate ko yung time para sa family, para sa trabaho ko sa ministry, para sa ibang tao, sa members, of course. Pero I appropriate it in order for me to accomplish things, to be productive. Hindi lang para magkaroon ng activity. Or may So, kapag intentionally, nililista ko talaga. Yun yung pangatlong bagay. Gumagawa ako ng checklist para may masundan ako at huwag kong makalimutan. So, usually, nasanay kami dito sa Lighthouse, dati ng workers kami, ay minimum of 5 accomplishments a day. Nakaset na yan. Minimum of 5 accomplishments a day. At nasanay na ako ng ganun, na at least sa araw na ito, meron akong 5 accomplishments. Kami ang gumagawa ng parang accomplishment namin. What's your horizon pagdating sa planning? Is it just for the next day? Is it for the next week? Or talagang may 1 month planning ka na? Of course, sa ministry, meron nga tayong whole year plan. Meron tayong whole year plan, meron tayong quarterly plan. Lahat yun tinitingnan ko sa calendar ko. Pero yung mga list ko, that is on a daily basis. Okay. Na kung ano lang yung gusto ko ma-accomplish kinabukasan. Kasi for me, how would you plan for the next 5 years or 1 year in your life if you cannot even accomplish the plans that you would want to do for tomorrow? Right. Diba? Kaya nag-uumpisa ako, parating ganun ang tinuturo ko rin sa mga workers, sa mga anak ko, na umpisahan mo yung gagawin mo bukas at pag na-accomplish mo yan, and that would be the start of being a visionary or being, to accomplish things in your life. Tsaka I think yung accomplishments din na nagagawa mo on a daily basis, when you add them up all together, you also reach your long-term goals. Yup. Pero Pastor Bong, may kasi ako sa real talk. Ayan. Obviously, Wag lang love life. Wag lang obviously, you'll plan for, things to do next tomorrow. Pero meron mga susupot dyan, merong mga, sometimes you can't, stick to your plan. How do you manage it? Ano kayang pwede mong i-advise? Ang maganda kasi nito ay nagkapamilya ako na pastor na ako, worker na ako. Kaya we are always reminded, parati kong sinasabi sa mga anak ko, kahit anong gagawin namin, kahit ang wife ko, girlfriend ko pa lang siya, nasa ministry na kami. So, the ministry must come first. Okay. Parating ganon ang aming principle sa bahay. At yung training din natin dito sa Lighthouse kasi, we do not equip our family just for us to be happy. Just for us to be tawaging harmonious family. But we equip our family, we give yung mga needs ng mga anak natin.
para mas maging effective tayo sa gawain ng Panginoon. Parati pa rin patungo doon eh. Amen. Kasi yun na yung, yun ang sentro ng ating buhay Right. bilang Kristiyano, yung gawain ng Panginoon. Kasi maraming pamilya, ang prinsipyo nila, nagbabanding sila and everything, para maging masaya lang. Okay. O para maging united lang sila. Pero hindi yun ang bottom line. Ang bottom line ay ito ay mas maging effective tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi problema sa amin yung kung ano bang mauuna, yung church ba, yung family ba, yung vacation ba, or what. So, kahit Sunday, ang mga anak ko nag-i-enjoy sa church. Ako nag-i-enjoy sa ministry. Nag-i-enjoy sila sa youth ministry. So, ibig sabihin yan, ay magkita-kita na lang kami sa church. Ayan na nga. At yung family day namin, ay doon na namin spend. And dapat ganun din talaga sa lahat ng Christian families. Actually, there should not be any conflict no, between the family and the ministry. And the family actually should serve the Lord together happily, di ba? And siguro, Pastor Bong, bigyan nyo na lang kami ng inyong guiding verse when it comes to time management. Usually, ang magandang verse na parati kong ginagamit when it comes to time management would be those Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Sabi doon, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, ibig sabihin yan ay sa bawat oras na iyong iginugugol ay meron kang layunin. At yung layunin mo ay maging productive ka nga at ikaw ay maka-accomplish ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. One more verse na itinuro rin sa amin when it comes to time management and to be very intentional sa iyong gustong gawin sa araw na yan. It's found in Habakkuk chapter 2 in verse 2. Write the vision and make it plain upon tables. Write the vision and make it plain upon tables. So, sabi ko nga sa inyo, it's an intentional putting up a checklist, writing the things that you want to do for the next day, plain, so that you could fulfill it. Ayan. Ano? May question ka pa ba, Gabi? Na-bless lang talaga ako kay Pastor Bong because parang Hebrews na rin nga itong pinag-uusapan natin. But thank you very much, Pastor Bong. Salamat po sa insights and salamat po sa, for just being here and being a blessing to us. Maraming salamat din. It's a privilege for me. Marami talaga tayong natutunan, Gabi. Not only when it comes to time management, no, but also prioritization ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Yan. Yes, tama ka dyan, Rona. Of course, God's Word also reminds us in Psalm 90. So let us number our days so that we may cultivate it. Bagamat napakabilis ng ating mga galaw sa araw-araw, ang katotohanan ay maiksi lang ang buhay. Kaya't habang tayo pinagkakalooban ng precious time and precious life, gamitin natin to for God's glory. More on this as we listen to Bishop Ruben as he imparts some practical biblical guidelines in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang bahagi ng Lighthouse Cafe na naglalayon na ipamahagi ang mga prinsipyo at katuruan ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating lipunan. Ano po? Magandang pag-usapan po ito sapagkat ito ay may kinalaman sa ating pagkilos, sa ating buhay, sa lipunan. Ang ating episode sa Lighthouse Cafe ngayon ay tumatalakay sa paggamit ng mga resources. You know, we being stewards. Ibinahagi ni Apostol Pablo sa book of 1 Corinthians chapter 4 ang isang katanungan. Ang sabi niya ay, ano bang mayroon tayo na hindi natin tinanggap? Ibig sabihin po ay dapat naroon ang pagkakilala natin na lahat ng nasa atin, lahat ng ating possessions, lahat ng kung ano tayo, okay? Lahat ay tinanggap natin at nagmula ang lahat sa ating Diyos. Ang ating buhay, ang mga oportunidad, ang lahat ng yaman, ang kalakasan, at mga responsibility. Lahat yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya nga ang dapat ay tingnan natin kung paano po natin ginagamit ang lahat ng ito. There are actually
two descriptions, ano po, na tumatalakay sa pagiging katiwala o tagapamahala ng ating mga resources. Ang una ay ang katapatan. Ang sabi din ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 ay sabi, it is required in stewards that a man be found faithful. Kinakailangan daw po na ang makita sa isang katiwala ay ang katapatan. Ikalawa, doon po sa Ephesians. Sa Ephesians chapter 5 and verse 16, the Apostle Paul says, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang ikalawa ay ang pagiging marunong. Pagkakaroon ng wisdom sa aplikasyon ng bagay na ito. Ano po? Katapatan at karunungan. Faithfulness at wisdom. Ano po? Sa paggamit ng lahat ng ibinigay sa atin ng ating Diyos. Apat ang masasabi ko na mayroon po lahat tayo galing sa ating Diyos. At lahat ng tao ay mayroon nito. Una, lahat tayo binigyan ng oras. Ano po? Ikalawa, lahat tayo ay binigyan ng lakas. Of course, ang lakas po kung ano ang kalalagyan natin. Malakas tayo kapag tayo bata pa, may kahinaan. Kaya nga, kinakailangan ay dapat nating magamit ng maayos ang kalakasan. Pangatlo, binigyan tayo ng abilidad. Ano po? At ikaapat, binigyan tayo ng yaman. Ang lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, ay mayroong mga bagay na ito. Ano nga po iyon? Oras, lakas, kakayanan, abilidad, at yaman. And then, ang lahat din po sa atin ay humaharap sa tatlong bagay sa buhay. Ano po mga bagay ito? Of course, una, ay humaharap tayo sa responsibilidad. Marami tayong responsibilidad. At kahit na tayo bata pa, estudyante kaya, we have responsibilities. Ikalawa, humaharap din po tayo sa ating oportunidad. Ano po? Lahat ng tao ay may opportunity. Ang pag-aaral ay isang opportunity. Ano po? And then, lahat tayo humaharap din sa mga bigatin sa buhay. Ano yan? Mga problema sa buhay. Mga kabigatan sa buhay. Now, ang prinsipyo po ng stewardship ay ito. Nakukuha tayo ng tama lang sa ating oras, sa ating lakas, sa ating abilidad, at sa ating ding yaman upang mailagay natin, no? At mai-proportion po natin sang-ayon sa dapat na aplikasyon, whether ito man ay oportunidad o responsibilidad o kaya ay problema. Ano po? It is wise na matuto po tayo ng ganito. It is also faithfulness na sa bagay na binigyan tayo ng Panginoon ay hindi lang po tayo maalam kundi mayroon tayong katapatan sa paggamit. Kung gaano katapat ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga ganito, ay maging tapat din po naman tayo maggamit ng mga bagay na ito. Alam niyo po, magandang usapin ito, stewardship in life. Ito ay applicable sa individual, applicable sa pamilya, at applicable din naman sa lipunan. Sana po ay naging maganda sa atin ang katuroang ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Erica, naalala mo ba nung college yung sobrang gutom na gutom ka na pero wala ka ng pera? Yung tipong 100 pesos na lang yung laman ng wallet mo pero kailangan pa ng pamasahe pa uwi, na pang photocopy, pang expenses ng mga projects, tapos yung laman ng tiyan mo ay wala. Naalala ko yan, Daisy, kasi talagang nung mga high school and even ngayong college, talagang uso yung mga contribution, project, thesis, di ba? Ang daming pinapaprint. Pero yung time na nagutom ako, parang hindi ko maalala. Wow. Pero yun nga, lahat talaga ng college students dumadaan dyan. And alam mo, sabi nga nila, di ba, ang estudyanteng gipit sa fast food kumakapit. Ayun. And alam mo, hindi lang college students, even yung mga fresh grads and yung mga young professionals, gawaing estudyante pa rin sila dahil yun na nga yung nakasanayan nila nung nasa eskwelahan pa sila. Kaya naman, alam mo ba, young people aged 16 to 21 ay considered to be in the face of increased nutrient and energy requirement. Ibig sabihin, mas kailangan nila ng nutrients
at energy dahil sa dami ng kanilang mga ginagawa sa pangangailangan ng kanilang katawan. Ayon sa World Health Organization, mas prone ang adolescents to poor nutrition because they are independently looking for their own source of food. Kaya nga siguro ganun na lang ang diet and eating habits nila. O natin, nag-guilty din dyan. So kinakain na lang kung ano yung pinaka-available na pagkain, yung tipong hindi sila malilate sa class or yung sakto lang sa lunch break nila sa trabaho. And syempre, yung pinakamahalaga dun is yung swak lang dun sa budget nila. Oo. Kaya tama ha. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon ang ilan sa mga sikat na palusot or kadalasang rason ng mga Pinoy tungkol sa pagkain ng fast food or Insta Foods with our in-house nutritionist, Miss Antoinette Hernandez. Welcome to Lighthouse Cafe! Hi! Welcome po ulit, Miss Antoinette. So, simulan na natin ang ating discussion. So, ano po ba talaga ang definition mo as a nutritionist ng fast food or yung instant na mga pagkain? Okay, so yun, maganda nga na masimulan natin yung discussion kung ano ba talaga yung definition muna ng fast food. So actually, according to the Merriam-Webster's dictionary, ang fast food, it actually pertains to the speed of serving ng pagkain. It's not, hindi siya yung, kasi kapag sinabi natin fast food, yung idea agad natin is yung food na, itong food na to, unhealthy yan, ganyan. Pero actually, technically speaking, yung definition ng fast food ay yung bilis ng, kunyari, kapag pumunta ka sa isang store, kung gaano siya kabilis na masaserve sa'yo, yun yung pinupertain, yun yung pinupoint ng meaning, ng term na fast food. Okay. So, because of that, naging napakalawak ng term na fast food ngayon. So, hindi lang siya yung mga alam natin or usually na naiisip natin pag narinig natin yung term na fast food. Hindi lang siya yung mga chains, ganyan, katulad ng alam natin. It includes, for example, yung mga sa karinderya. Kasi diba pre-prep na yung mga, or pre-prepared na yung meals nila. So dahil na-order mo na siya, mabilis lang siyang sinerve sa'yo, because of the definition sa Merriam-Webster's dictionary, they can be considered as fast foods. Even yung mga to-go, mga take-out foods, yun. Kasi, yun, aside from fast food, meron din tayong different styles of serving, katulad ng casual, mga formal dining, mga ganyan. So, fast food actually, nagpo-fall siya under the service, sa type ng services ng pagkain. Hindi siya yung mismong pagkain itself. As a professional in food and nutrition, meron kami mga nag-gather na ilang myths na gusto namin malaman kung totoo ba. Okay, so first myth. Instant noodles can already be considered as a staple in Pinoy households. Totoo po bang nakaka-cause ang pagkain nito ng cancer? Okay, so instant noodles kasi 'di ba ito yung mga nasa or pakete ganyan mga cup noodles na minsan nilalagyan lang natin ng mainit na tubig ganyan. Ito yung mga food na yon, 'di ba? So actually alam ko recently may lumabas lang na parang balita na may wax content yon. Yung news na yon actually hindi pa siya talagang verified by scientific journals, ganyan. So hindi pa natin siya mako-consider na yung parang being a source of cancer rather, yung instant noodles. However, pag titignan natin yung label, kasi ayan, siguro ito yung gusto ko rin i-emphasize, once na dahil food yung pinag-uusapan natin, we have to check the label na ng mga nasa likod ng pakete, ng packaging. Mga nutrition facts. Yes, very important yun na kadalasan hindi natin pinapansin. Kasi kain ng kain. Ayun. So going back dun sa instant noodles, kapag tinignan natin siya, nutrition label niya, makikita kasi natin doon kung ilan yung percentage ng nutrient na nandun, nutrient content. So kapag titignan natin siya, napakataas ng sodium content ng instant noodles, sodium tsaka ng fat, saturated fat. And itong mga itong mga nutrients na to, although they're, of course, sustansya pa rin sila, pero when in excess, when consumed in excess, syempre, hindi magiging cause pa rin siya ng maraming harm than good. Kaya pumunta na tayo sa second myth, Miss Antoinette. Sabi dito, kung ikaw ay nagda-diet at ayaw mong kumain ng usual burgers from fast food, you should choose their salad option instead. Because salads in fast food restaurants are healthy. So, gaano katotoo na yung mga pagkain sa restaurant, especially yung salad nga, ay magandang option pag gusto mo ng healthy food?
Ayan. So, again, doon na naman tayo sa paggamit ng term na healthy. Kasi, syempre, kasi alam mo yan, I think dapat din nating mabago yung mindset ng tao when it comes to food. When parang kapag tinitingnan tayo, kunyari titignan natin yung food, we should look at it as something that it should be rather than something that it is. Parang hindi lang siya pantawid ng gutom. Parang dati tinitignan din natin kung ano yung nutrients na meron dito. Hindi man natin alam lahat, pero alam mo yon. So, when it comes to, yun nga, choosing food, for example, sa fast food, ganyan, mamimili tayo, pipiliin natin yung gulay over protein, over meat. When in fact, ang meat, or for example, ang burger, meron tong bun, so may carbohydrates siya, meron tong meat, so may proteins siya, and other than that, meron pa tong iba't ibang mga vitamins and minerals. As compared sa vegetables, meron siyang vitamins and minerals, of course, pero mas mababa yung protein content niya, and even yung carbohydrates content. So, alam mo yon, parang there is a balance when we look at food. Hindi lang siya yung parang, ay, ito kasi okay siya, green, leafy. Oo, kapag yun, vegetable siya. talaga, yun na eh. Pero mas masarap pa rin kasi talaga ang At saka yun, to add to that, yung mga salads kasi, actually, okay siya, of course. Okay siya kasi nga mataas sa fiber, mataas sa vitamins and minerals. However, yung mga ginagamit nating mga dressing, yun, doon tayo nagkakatalo-talo. Okay. Yung mga vinaigrette or kung ano pang iba-iba pang Napakaraming dressings. mayo. Yes, yung mga iba't ibang klaseng Japanese mayo, yan, yung mga may experience ako dyan. Pero yun nga, parang nag-order siya ng salad, pero sinabi niya sa akin, pakiramihan po ng Japanese mayo. So very good siya doon. Medyo na-defeat niya yung purpose ng salad niya. Sa salad niya. So, Okay. yun. So, para sa inyo po, mas maganda na piliin yung burger na mas kumpleto sana, pero in moderation? Tama of po course, ba? oo. Okay. At saka, syempre, yung hindi lang in moderation, yung dalas ng pagkain mo. Kasi, ayun, so babalik tayo dun sa fast food. Kasi, actually, tama naman na yung mga mass-produced kasi ng mga pagkain, wala tayong control sa ingredients na ginagamit, sa amount ng oil na ginagamit, sa pagluluto dito. So, madalas, matataas yan sa fat, ganyan. So, yun yung mga fast food chain food items na usually pumapasok sa isip natin kapag sinabi nating fast food. So yan din, we have to consider that. Sa third myth naman tayo, sa drinks kaya, iced teas na karaniwan nating iniinom sa fast food restaurants ay healthier option compared to drinking soft drinks. Okay. Hindi ako dyan. Kasi iced tea Mahilig lover ka ba? talaga Okay, ako. ayan. Sige, so actually, yan again, kapag kasi fast food, for example ako, nag-practicum kasi ako sa isang fast food chain. So, nakita ko yung ginagamit nila na parang ingredients for iced tea is actually powdered. Hindi siya yung parang, alam mo yun, from scratch na iced tea na tea bag talaga, tapos lalagyan mo ng may control ka sa sugar. So again, yung amount ng ingredients na ginagamit, wala tayong control kapag kumakain tayo ng hindi tayo nag-prepare. So kung ikukumpara natin yung iced tea sa soft drinks, iniisip natin na yun nga, yung soft drinks, mataas sa sugar, ganyan. Pero actually, kung titignan mo again yung label sa likod, may kita mo na they're just parang halos the same ng amount ng sugar na nasa iced tea and actually pati sodium na nasa iced tea as compared sa amount ng sugar and sodium na nasa soft drinks. So, so yun. So, kung kukumpara mo silang dalawa, medyo parehas lang sila. So yun. Walang nakakaangat. So, Erica, ang iced tea natin. Magtubig ka, Disney, na ako mag-iced tea. Pero yan, sige, mag-move naman tayo sa fourth myth. Sabi dito, fast food is the cheaper option. Well, cheaper and I think more accessible palagi. Yeah, Yun yung, oo nga, kasi yun nga yung mga problema ng on-the-go persons, diba? Pero again, ayun, balik tayo dun sa una nating definition kanina ng fast food, yun nga. So pati actually, yung mga karinderya, makakonsider natin silang fast food kasi mabilis yung pagkuha natin ng food. So, alam mo yun, kung kukunin natin yung sabi kanina na myth na fast food is a cheaper option, actually, totoo yun. Pero kasi, kung yung fast food chains yung pinag-uusapan natin, in the long run, mas mapapamahal ka sa sakit na maidudulot nitong mga food items na makukuha mo from the fast food chains. Pero, kasi kung iisipin mo, sobrang dami, lagi na ako nagpa-fast food chain. Sige, magkarinderya na lang ako. Pero technically, di ba, fast food din yun. Pero lutong bahay siya. Lutong bahay siya. So for me, personally, mas prefer ko yung lutong bahay. Pero alam mo yon, yung term na fast food is
actually under ng, yung karinderya is actually Dun pa din maaaring siya. maging under ng fast food service. So, yun. Pero yun nga, again, babalik tayo dun sa myth kanina, fast food is a cheaper option. When we talk about fast food chains, yung mga food items na nakikita natin doon, ngayon, mura siya. Pero kapag nagpatong-patong na yan, eventually, pag medyo matanda na tayo, may edad na tayo, maaani natin yun. Yung mga health natin. Sa health natin. Okay. So, as a professional, gaano po ba dapat tayo kadalas kumain sa ng fast food, I mean? Ng fast food, sa mga fast food chains, ganyan. Actually, kasi hindi naman namin alam mo yun, masasabi, parang madidirektahan yung mga tao na dapat, hindi ka kumain, ganyan. So, for me, personal na talaga siya, na decision mo siya na dapat you make up your mind na hindi talaga siya sana as much as possible, hindi siya everyday. Kung, alam mo yun, kung siguro mag-set ka ng goal na like twice a week, ganyan, so hindi siya sana everyday na lagi kang sa fast food chain. Why not try, yun nga, yung mga nabibili natin sa gilid, na alam natin na safe yun. Siyempre, dapat consider natin na safe sila. Yung mga karinderya, na lutong bahay, yun. Yun, yung mga yun. And also, actually, pwede rin tayong mag-try na mag-prepare sa bahay. Pero yun nga, since on the go yung pinag-uusapan natin, pwede na i-prepare nila yun sa weekend, maggawa sila ng meal plan, tapos i-prepare nila sa weekend. Pero kung hindi talaga nila kaya, again, yun nga, ang ma-advise ko is we look at the food na it's actually a blessing. Blessing siya mula sa Panginoon. So, dapat good stewards din tayo ng food na to. So, hindi lang siya dapat natin, alam mo yun, kinakain kasi iniisip natin healthy siya, o masarap siya, pantawid gutom siya. Dapat tinitignan natin siya kung ano ang magagawa nito sa katawan ko. Para sa mga mahilig mag-take out, dine in, or mag-pig out. Yan, mga mag-pig out. Mag-ingat po tayo. Pero, Miss Antoinette, meron ka pa bang ibang mga suggestions para sa mga affordable, pero healthy na mga pagkain na pwede nilang mabili? Na, like katulad nga, pag nagmamadali ka. So, meron ka pa po bang ibang mga tips para sa kanila? For me, siguro po, kailangan din nating basagin yung notion na kapag healthy, mahal. Kasi hindi lahat ng mahal ay healthy. Alam mo yon, minsan, pangalan na lang yung binabayaran mo. So, alam mo yon, kaya ako, kung may time na mag-prepare ng food, at least ikaw yung alam mo kung gaano karaming oil, yung style ng pagluluto na ginamit mo doon sa pagpe-prepare, ikaw yung may control. So, ako talaga kung may time, yun, why not magbaon? Kasi mas mura yun. Tsaka yun nga, may choice ka kung ano yung ihahanda mo for yourself. Pero yun, I think, unang-una, i-remind natin yung sarili natin to check the label. Hindi lang yung presyo, pero yung label, doon natin pagbasihan, kung aralin natin kung okay ba to, mura ba to, pero parang wala naman, parang puro fat naman ang babayaran ko rito as compared to this one. Yun, tsaka again, try natin yung mga lutong bahay, ganyan, na safe, kita naman natin na from a safe source, ganyan. So, it doesn't mean na kung mahal siya, healthy siya. So, yun. Okay. And as Christians, we must be careful to not dwell in excess of anything. Tulad nga ng sabi ni Miss Antoinette. In this case, the delicious world of fast food, but rather as Philippians 4:5 says, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ayan. Kaya maraming salamat ulit, Miss Antoinette. And natutunan natin na talagang, at the end of the day, it is still our choice kung pipiliin ba natin yung dun tayo sa healthy o dun lang sa panandalian na mag-enjoy tayo. Pero hindi naman maganda para sa katawan natin. Yes, tama. Kaya naman samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating Doc Talk! Salamat po sa inyong pakikibahagi at pagtangkilik sa ating Lighthouse Cafe. At sana ay kayo'y pinagpala sa mga naging usapan po natin. And we would like to thank our ministry partners. Special thanks to the 4 Gospel Catering Services, Lighthouse Blooms for our creative on-set decor, and thank you also to Miami Cakes for regularly supplying our cupcakes. We would also like to thank Ms. Maureen Aranza Mendez for our supply of makeup products. And once again, we would love to hear from you. Send us your comments or feedback via our official Facebook page. Hanapin lamang po ang Lighthouse Cafe TV. You may also write us an email at goodtalks@lighthousecafetv.com.
You can also watch our shows via YouTube. Hanapin lamang po ang Lighthouse Bible Baptist Church. And don't forget to subscribe. Gusto din natin sabihin, Reza, binabati natin ang Lighthouse Blooms Flower Shop sa pagiging awardee ng Best Design. And so be with us next week again as Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.